Panginoong Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati po natin ang ating mga katabi. Magandang gabi po. Good evening. Maganda po ba ang inyong gabi? Yan. Maganda po ba ang inyong katabi? Ayun lang, no? Una po, nais ko magpakilala. Ako po si Father Ronnie. Ako po ang parish priest ng St. John Bosco Parish sa Arnaiz Avenue sa Makati. At nagpapasalamat po ako kay Father Godwin dahil naimbitahan akong magmisa sa napakaganda ninyong simbahan at sa napakagandang mga nagsisimba at na mga nakagagwapong nagsisimba sa gabing ito. No? Palakpakan niyo po ang ating sarili. Yan. Si Pedro at yung nanay nag-uusap. Sabi ni Pedro, "Happy Mother's Day, Ma. Anong klaseng vitamins ang gusto niyong regalo ko sa inyo?" Sabi ng nanay, "Naku, anak, wag na. Magpakabait ka na lang. Okay na sa akin yon." Sabi ni Pedro, "Ay, sorry, Ma. Late ka na. Nakabili na ako ng vitamins." Sabi ng nanay, "Bakit ba kasi vitamins ang ibibigay mo sa akin?" Sabi ni Pedro, "Para mas lalo kayong maging malakas. Lalo na kapag sinesermonan nyo kami." Sa mga nanay, hello po, no, na mahilig mag-sermon. Sabi ng nanay, "Anak, sana hindi ka na lang bumili ng vitamins. Sana pinera mo na lang para hindi tayo naglolokohan." Practical si nanay. Ngayon po ay araw ng mga nanay. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Palakpakan po natin yung mga nanay na nandirito. Sa atin pong ibanghelyo ngayong gabi, ay narinig po natin ang eksena na ito na kung saan ay iiwan ni Jesus sila, yung mga apostoles. May isang tao na nasa loob ng eroplano at itong taong ito ay first time siya nakaranas ng malaking turbulence. Alam niyo yung turbulence? Yung pagyanig ng eroplano. Oo, napakalakas ng pagyanig ng eroplano. Minsan pag nakasakay ka sa eroplano, si Father Godwin, maraming beses sumasakay ng eroplano, no? Pero pag sumasakay, nakakaranas tayo ng ganyan, hindi mo ba? Yung pang nakakatakot. Lalo na pag yumayanig yung eroplano, iniisip natin, baka mahulog na yung eroplano at bumagsak na. At yung taong ito, napapapikit siya sa upuan, kinakabahan siya. Pero, hindi siya marunong magdasal. Kaya pati siya, naririnig niya yung mga taong nagdarasal, pati siya napadasal na rin. Pero may nakita siya sa isang batang babae, na relax lang. Tapos ginagawa lang ng bata, nagkukulay pa rin siya habang lumilipad yung eroplano. At nung pagbaba ng eroplano, tinanong niya yung bata, "Ineng, hindi ka ba natakot?" Sabi niya, "Hindi po." "Bakit hindi ka natakot? Numayanig yung eroplano." At nginitian siya ng bata at sabi ng bata, "Daddy ko po kasi yung pilot." My dear friends, ito po ang diwa ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito. Sa buhay natin, makakaranas tayo ng turbulence, ng pagyanig sa buhay. Sa ebanghelyo natin ngayon, narinig natin ito, na sa huling hapunan, naranasan din ng mga apostoles yung pagyanig na ito. Tandaan po natin yung ebanghelyo nito, ang konteksto nito ay nandoon sila sa huling hapunan ni Jesus. At malapit nang umalis na si Judas at malapit na si Jesus humarap sa krus. At dito na papasok na yung mga alagad sa matinding turbulence dahil wala na si Jesus. Pero sa ebanghelyo natin, narinig natin ang sabi ni Jesus. Ina-assure niya sila, "Hindi ko kayo iiwang nangungulila." Beautiful. Na ipararamdam na ng Diyos sa atin ang kasiguruhan
na hindi niya tayo iiwan sa bagyo ng buhay. Ulitin ko po yun. Na hindi ka niya iiwan sa bagyo ng buhay. Ang salitang parakletos sa Ebanghelyo o yung tinatawag na advocate o yung tinatawag dito sa Tagalog ay yung kasama natin ay isang tao na nakatayo sa tabi mo para ipaglaban ka. Sa salita natin ngayon, ito yung mga tagapagtanggol sa korte o yung mga abogado. Pero tandaan natin, ang sabi ni Jesus na dito ay ikaw ay hindi kailangan mangulila sapagkat ipapadala ko ang Paraklito sa inyo. Isang tao o isang espiritu na siyang gagabay sa atin. Pero hindi po ipinangako ni Jesus sa atin na sa buhay natin ay walang hirap. Reality sets in na nakikita natin na mayroon tayong pinagdadaan ng hamon sa buhay and we cannot deny this reality. Na hindi lagi perpekto ang buhay, na hindi lagi perpekto ang plano. Kasi po, bahagi ng buhay ang mga pangit sa buhay. Hindi po ba? Sino po sa inyo may mga asawa? Taas nga po yung kamay. Oh, very good. Ang dami nyo palang may asawa. Sa lahat po ng mga may asawa, pwede po ba akong magtanong? Kamusta po ang pagtitiis? Kaya pa ba? Oo, nagpapaluan na sila. Oo. Naalala niyo po nung kayo ay kinasal? Di ba yung asawa niyo dati gwapo pa yan? Tama. Ngayon, kalbo na. Hello sa mga tatay. No? Nakita niyo yung asawa niyong babae, yung mga tatay na nandito. Di ba yung asawa niyo dati maganda yan? Ngayon, basta maganda siya dati. No? Hindi po lagi perpekto. Darating sa buhay na hindi na perpekto, pati yung pagsasama ng mag-asawa. Hindi na magiging maganda ang lahat. Pero naalala niyo yung pangako ninyo, for better or for? Very good. You still remember that. In sickness and in? For richer and for? Till death? No return? And then, hindi na yan kasama. No? Ganun naman sa buhay eh. Lagi naman may hamon na haharapin tayo sa buhay. Laging may turbulence sa buhay. Pero kagandahan ng sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan kahit pangit na yun nangyayari sa buhay. Ganon din po ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi po yan dahil walang bagyo sa buhay. Ang pananampalataya ay kundi dahil kasama mo ang Diyos sa gitna ng bagyo. Amen. Marami po sa atin, pagod na pagod na. At pilit mong dinadala na mag-isa ang problema. Minsan, yung mga nanay o yung mga tatay, hindi natin sila nakikita, pero sa likod ng pinagdadaanan nila, nagtatago sila at umiiyak. Isinasabay nila habang naliligo yung kanilang mga luha. Pero alam niyo ang taktika ng kaaway? Pag dumaraan tayo sa hirap, ang taktika ng kaaway ay tinatawag nating isolation. We isolate ourselves. Yung masyado tayong, sabi natin, masyado na tayong makasalanan. O kaya, masyado tayong magaling para humingi ng tulong. Hindi natin kailangan ng tulong ng iba. Yan ang taktika ng kaaway. Pero may tatlong bagay upang labanan ang isolation na ito. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, magsusugo ako sa inyo
ng kasama ninyo ang Espiritu Santo. Pangalawa, ang salita ng Diyos. At pangatlo, ang komunidad na aagapay sa iyo. Hindi dapat maging survivors po tayo lamang ng paghihirap kasi kinaya natin mag-isa ang problema. Kinaya natin mag-isa yung turbulence. Tulad ni Maria, kahit may sarili siyang turbulence na pinagdaanan, naalala niyo yung turbulence niya, nabuntis siya, lalang ng Espiritu Santo, at paano niya ipapaliwanag yon? Pero kahit nangyari sa kanya yun, nagpunta pa rin siya kay Elizabeth, naglingkod pa rin siya. Dapat tayo rin ay isang komunidad na nagtutulungan at naglilingkod pa rin sa isa't isa sa gitna ng hirap, ng turbulence sa pinagdadaanan natin. Huwag po natin gawing dahilan ng kahirapan para hindi tayo magtulungan. Huwag natin gawing yung dahilan ng kahirapan para hindi tayo tumulong sa iba. Ang tapang, ayon sa mundo, ay yung pagiging independent. Yung sasabihin mo, kaya kong mag-isa. Yan ang tapang ng mundo. Pero sa Ebanghelyo, ang tapang ay yung isusuko mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos. Yun ang tapang. Alam nyo, kagabi po, kakwentuhan ko yung ate ko over the phone. Tapos, nagrarant siya sa akin. Kasi yung anak niyang graduate sa PNPA, ay biglang ikakasal. Last month lang graduate. Ngayon, ikakasal na sa June 2. Galit na galit yung ate ko. Kasi, alam na ng mga kapitbahay na ikakasal na yung pamangkin ko, pero yung nanay, wala pang kaalam-alam. At hindi sinasabi sa kanya, mama's boy pa man yung PNPA graduate na yun. Pero sabi ng ate ko sa akin, kalaunan, sabi niya, Father, ipagpapasa Diyos ko na lang. Bahala na ang Diyos. And that's the Spirit. My dear friends, huwag nating itanggi na may hirap sa buhay. Focus tayo. Saan? Sa sinasabi ni Jesus na magpapadala ako ng advocate para sa inyo. Balikan natin yung batang nasa eroplano. Ano man ang turbulence na pinagdadaanan mo ngayon, kaya mong ngumiti sa gitna ng bagyo dahil alam mo na ang pilot ay ang ama mo. Amen.